lahat. Lalaking nagselos, nanaksak ng senior citizen sa Maynila. Nasa pulpa sa video ang pagtakbo ng suspect matapos ang pananaksak. 3 saksakang inabot ng senior citizen mula sa suspect. Nahuli raw kasi ng suspect na nakikipag-chat ang biktima sa kanyang girlfriend. Ang iba pang detalye sa krimen na yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 5, kasama ang buong persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Pagkakahuli ni Alice Go sa Indonesia, mayroon daw kapalit. Go gusto raw ipalit ulo sa isang Australian na nahuli sa Cebu. Pangulong Bongbong Marcos Jr. iginiit na hindi pamumulitika ang pagbusisi sa budget ng Office of the Vice President. Mga mambabatas napikon na sa gitna ng mga pagtatanong nila kay Cassandra Leong sa Quad Committee hearing kaugnay ng POGO operations. Mga pag-ulan magpapatuloy kahit pa nakalabas na ng bar ang bagyong Enteng. Paglilinis sa pinsalang iniwan ng bagyo, pahirapan. Creamline Cool Smashers nakuha ang record-setting 9th championship sa PBL matapos talunin ng Akari Chargers. At ilang netizens nakuha na ng isang asteroid na nagpaliwanag sa kalangitan kaninang hating gabi. Anumang araw ay inaasahan ng maibabalik sa Pilipinas si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos mahuli sa Indonesia. Pero ayon sa Department of Justice, komplikado ang pagpapauwi sa dating alkalde kaya't pinaplantsa pa nila ang ilang detalye. Ang Indonesia kasi may hinihinging drug smuggler na nahuli sa Pinas bilang kapalit ni Go. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Di gaya ng kapatid niya na si Sheila Go at Cassandra Leong na naipadeport agad pabalik sa Pilipinas, komplikado raw ngayon ang sitwasyon sa pagpapauwi kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na naaresto rin sa Indonesia kahapon. Ayon sa National Bureau of Investigation, posibleng ngayon o bukas i-deport pa uwi si Go. Pero sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, may mga kailangan pa silang plantsahin na detalye. There are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved when it comes to this. May hinihingi raw kasing kapalit ang Indonesia bago ipa-deport si Go base sa ulat ng ilang news organization sa Indonesia. Yan ang Australian drug suspect na si Gregorio Hanhas na wanted sa Indonesia dahil sa drug smuggling. Naaresto siya ng mga pulis at tauhan ng Bureau of Immigration sa Cebu noong May 15 at hawak pa rin ngayon ng BI. Hindi pa naman kinukumpirma ng DOJ ang tungkol sa umano'y prisoner swap. Pero magpapadala ang Pilipinas ng NBI agents at DOJ prosecutor sa Indonesia. Oras na maiuwi sa bansa si Go, idediretso siya sa tanggapan ng BI para sa booking procedures gaya ng ginawa kay Sheila at Ong. Dadalhin din siya sa Senado kung saan siya may arrest order. Hindi naman daw kumbinsido si Remulla na nagbangka ang pamilya Go para makatakas pa Malaysia. Kaya oras na makabalik ng Pilipinas si Go, aalamin daw ng DOJ kung paano talaga siya nakalabas ng bansa kahit may immigration lookout bulletin laban sa kanila. Tingin ng kalihim, may kasabwat ng mga taga-immigration sa pagtakas ni Go. Nagpupuslit papasok nung araw yung Pastillas gang. At nagpupuslit din sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration. Sa panayam naman kahapon kay Pangulong Bongbong Marcos, muli niyang tiniyak na mananagot ang mga nasa likod ng pagtakas ni Go. Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Sa isang pahayag naman, nagpasalamat ang kampo ng dating alkalde sa ligtas na pag-aresto kay Go. Welcome development daw ito para masagot ng kanilang kampo ang mga alegasyong ibinabato kay Go.
Umaasa naman sina Senator Risa Ontiveros at Win Gatchalian na makikipagtulungan at magbibigay ng kumpletong testimonya si Go pag dinala na siya sa Senado. Doon din siya ide-detain kasama ang sinasabing kapatid niya na si Sheila. She has nowhere else to go. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Wala na siyang choice no? Dead end na ito para sa kanya. Hindi kami papayag, hindi siya magsasalita. Tatagal siya dito. At we will transfer her to a regular detention cell. Ngayong araw, ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig kaugnay sa pagkansela sa pasaporte ni Go at ang kaugnayan ng kanyang pamilya sa illegal na pogo operation sa bansa. Oras na maaga daw madala ang dating alkalde sa Senado, agad siyang paharapin sa hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Dumating na ang mga kinatawan ng ating gobyerno sa Jakarta, Indonesia na siyang mag-uuwi kay dating Mayor Alice Go. Para bigyan tayo ng update live mula sa Jakarta, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Rainiel, anong sinabi ng mga otoridad dyan? May petsa na ba kung kailan ibabalik sa Pilipinas si Alice Go? Ruth, nandito na nga sa Jakarta, Indonesia yung ilang miyembro ng gobyerno ng Pilipinas para nga doon sa inaasahang turnover sa kanilang counterpart dito nga kay dismissed Bamban Mayor Alice Go at inaasahang mamayang tanghali ay nasa otoridad na o nasa kustodiya na ng Pilipinas si Alice Go. Kaninang alauna ng madaling araw, lumapag na rito sa Jakarta ang iba pang miyembro ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Ayon sa BI, inaasahan nilang ita-turn over ng kanilang Indonesian counterpart si Go mamayang tanghali. Sinabi rin ng BI na nagpalipat-lipat sa dalawang hotel sa Jakarta si Go para magtago. Dumating na rin si Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil dito sa Jakarta sakay ng isang chartered plane. Ang eroplanong ito ang sasakyan din ni Go pabalik ng Pilipinas. So Ruth, kung lahat ay ang maaayos nga ngayon, no, sabi ng Bureau of Immigration, lahat ng immigration documents ni Go ay mapaplansya nitong lunchtime na kanilang pakikipagdialogo dito sa kanilang Indonesian counterpart ay mamayang alas 6 ng gabi Indonesian time. So ibig sabihin na 7 p.m. dyan sa Pilipinas ay ililipad na nga si Go pabalik sa ating bansa. Ruth. Rainiel, kasi may binabanggit sila kanina na parang may mga complication pa about yung possible na swap. Ano? Anong mangyayari? Isa ba nakikita ba nilang balakid yan or matutuloy pa rin yung sinasabi mong baka flight mamayang gabi? Ruth, dalawa yan. No? Yung una ay yung pahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos na makikipag-dialogue nga sila ngayon dito sa ilang Indonesian officials. Ito nga yung posible na tinutukoy nilang palit-ulo doon sa drug kingpin na Australia na hinihingi nitong Indonesian government. Pero Ruth, wala pang confirmation yan. Ang confirm lang sa atin kagabi dahil kasabay natin nga sa flight papunta dito sa Jakarta yung ilang miyembro o opisyal ng Bureau of Immigration. Sabi nila ay immigration documents na lang yung aayusin at paplansyahin ngayon dito. At kung lahat yan ay maging maayos, mabibigyan na rin ng green light itong Philippine government to deport itong si dismissed Bamban Mayor Alice Go. So by 1 p.m. Ruth, inaasahan natin na magkakaroon na ng clarity. Lahat nga nung haka-haka at nung ilang mga sinasabi no, ng DOJ din na may hinihingi ng kapalit itong Indonesian government para kay Alice Go. Yan po ulat ni Rainiel Pawid mula sa Indonesia. Samantala, nilinaw naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pamumulitika ang pagbusisi ng mga mambabatas sa 2025 proposed budget ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PBBM, natural lang na usisaing mabuti ng mga kongresista kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Sa ngayon, wala na raw silang komunikasyon ni VP Sara mula nang magbitiw siya sa gabinete bilang DepEd Secretary. Ipinagkibit-balikat naman ng Pangulo ang paghingi ng paumanhing kamakailan ng bise sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil hinikayat daw niya ang mga ito na iboto noon si Marcos. Your prerogative, I still don't understand why, but that is her wish. Wala tayong magtanong. I don't know how she can characterize these things, which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate, so that they know what the budget will look like. So
malayo sa politika yun. Samantala, tinawanan lang din ni PBBM ang mga bali-balita online na may sakit siya. Kumakalat kasi sa social media ang ilang post na nagkaroon daw siya ng medical emergency at kinailangan siyang isugod sa ospital. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Samantala, muli namang ginisa ng mga kongresista ang stakeholder ng Whirlwind Corporation na si Cassandra Leong sa pagdinig ng Quad Committee kahapon. Matipid ulit ang mga sagot ni Ong sa mga mambabatas, kaya muntik na naman siyang ipakontempt. Pero inamin niya rin kalaunan na ninong niya at best friend ng kanyang ina ang big boss ng Lucky South 99 na si Duan Ren Wu. Personal translator daw ni Wu si Ong, kaya nakatira silang dalawa sa iisang bubong. Gayunman, itinanggi niyang sangkot siya sa pagpapatakbo ng Pogo kahit siya ang naglalakad ng mga dokumento at renewal ng lisensya nito sa PAGCOR. Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun ang problema. Pero po, okay lang po magsalita po? Yeah, tapos pero mo. po, hindi po ako, wala po akong kinalaman. Mr. Chair, I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi po, pasensya na rin po. Bukod kay Ong, tinanggihan naman ng Quadcom ang motion ni Attorney Harry Roque na isantabi ang pagsubpina sa mga dokumentong hinihingi sa kanya ng Kongreso. Dumalo rin sa hearing kahapon ang dating executive assistant niya na si A.R. De La Serna. Dito inamin niyang meron sila noong joint bank account ni Roque pero sarado na raw ito ngayon. Ulat panahon naman tayo, kahit nakalabasan ng Philippine Area of Responsibility, magdadala pa rin ng pag-ulan ang bagyong Enteng sa ilang bahagi ng Luzon. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ang Cordillera, Ilocos Norte at Ilocos Sur dahil sa trough o buntot ng bagyo. Ang habagat naman na pinalakas ng bagyong Enteng, magdadala ng pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pabugso-bugsong ulan naman ang dala ng habagat sa Metro Manila at ilang lugar sa Calabarzon at Mimaropa. Isang low pressure area naman ang namataan sa labas ng PAR pero hindi daw ito nakikita ng pag-asa na magiging bagyo. May isa pang LPA na posibleng mamuo naman sa silangan ng Luzon at may potensyal na maging bagyo sa susunod na linggo. Dahil pa rin sa epekto ng bagyong Enteng, suspendido ang klase sa ilang lugar. Walang pasok sa lahat ng antas, mapa public o private sa Metro Manila, mga probinsya ng Bataan, Cavite at Rizal, Santa Rosa sa Nueva Ecija, Olongapo City at mga bayan ng Basista, Infanta, Lingayen at Rosales sa Pangasinan. Gayon din sa Burgos, Calasiao, Manawag, Mangaldan, Umingan, Urbistondo at Urdaneta. Kanselado rin ang klase sa lahat ng antas sa ilang bayan sa Tarlac, gaya ng Concepcion, Anao, Bamban, La Paz, Moncada, Paniqui, Ramos at San Manuel. Sa Zambales, walang pasok sa Botolan, Candelaria, Iba, Olongapo City, Palawig at Subic. Sa Bulacan, 14 na bayan ang nagkansela ng pasok dahil sa bagyo. Sa Pampanga, all levels ang walang pasok sa Arayat, Bacolor, Wagua, Mabalacat, Mexico, San Fernando, San Simon at Angeles. Nandyan din ang mga bayan ng Balayan, Calaca, Lian at Nasugbu sa Batangas, San Pedro, Laguna at Mamburao, Oriental, Mindoro. Samantala, hanggang senior high school lang walang pasok sa Binmaley, Pangasinan at Capas, Tarlac. Umabot na po sa mahigit 1.5 milyon ang naapektuhan ng hagupit ng bagyong Enteng. Base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 410,000 pamilya na ang sinalanta ng bagyo. Katumbas po yan ng mahigit 1.6 million na individual. Mahigit 51,000 naman ang inilikas. Nadagdagan na ang casualty ng bagyong Enteng. Base sa report, umakyat na po sa 13 ang patay, 11 sugatan at 15 naman ang nawawala. Susunod, bagyong Enteng nakaalis na pero ilang lugar sa bansa baha pa rin.
Pati mga tsuper umaaray sa perwisyong dala ng ulan. Nang dahil sa selos, senior citizen sa Maynila pinagsasaksak. At exclusive, lalaki sa Davao City hinostage ng sariling kinakasama. Mga kapatid, yan at iba pong mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Wala na ang bagyo pero lubog pa rin ang ilang lugar sa bansa. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. naman, pinaalalahanan ng mga ahensya ng gobyerno na huwag magpakampante. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Abot bewang pa rin ang baha sa ilang lugar sa Milaor, Camarines Sur ilang araw matapos ang pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Milaor, bahain ang kanilang lugar dahil catch basin ito ng Marataas na Bayan sa Camarines Sur. Kabilang sa nalubog ang mga paaralan. Dahil dyan ay posibleng sa susunod na linggo na raw muling magpapasok ng mga estudyante. Hindi rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Maykawayan, Bulacan. Napipilitan ng lumusong sa baha ang mga residente. Isang barangay sa Luisoy sa pinakamabilis bahain sa Maykawayan. Aabot naman sa halos 100 pamilya sa naturang barangay ang lumikas. Sa bayan naman ng San Miguel, patay nang natagpuan ang 2 taong gulang na batang lalaki sa barangay Mandile. Naglalaro raw ang bata sa tulay ng anuri ng rumaragas ng tubig sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Perwisyong baha rin ang patuloy na nagpapahirap sa mga taga-Likab, Nueva Ecija. Ang ilang residente, sumasakay na nga sa kuliglig para makatawid lang sa baha. Nalubog na rin ang mga sakahan. Marami pa namang palay ang aanihin na sana ngayong buwan. Nakipagpulong naman si Pangulong Bongbong Marcos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para malaman ang tindi ng epekto ng bagyong Enteng sa bansa. Inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na tugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta. Pinaalalahanan din niya ang mga opisyal na hindi dapat makampante. But we have to watch what's coming. Kasi kung sisimulaan natin yung rebuilding tapos masisira lang, napakasayang naman. So we have to be a little more dynamic in our analysis for this so that ma-maximize naman natin ang mga resources natin. Nagsagawa rin ng aerial inspection si PBBM sa Antipolo at Marikina na kabilang sa mga matinding binaha. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Dumadaing na rin ang mga kapatid nating tsuper dahil sa sunod-sunod na class at work suspension. Kung walang pasahero, wala rin silang kita. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Marami ang direktang nasalanta ng bagyong Enteng at nawalan ng mga ari-arian. Bukod sa kanila, apektado rin ang mga tsuper na jeep at tricycle na nakadepende ang arawang kita sa dami ng taong nasa labas. Gaya na lang ni Mang Lolito na matyagang naghihintay ng pasahero sa gitna ng malakas na ulan sa isang terminal sa Mandaluyong. 2 pa lang ang pasaherong nakasakay sa kanyang jeep. Ganito na raw ang sitwasyon nitong mga nakaraang araw dahil halos 1 linggo nang walang pasok bunsod ng bagyo at habagat. Hirap na talaga yung biyahe ngayon pag walang pasok. Malaking bagay yung mga estudyante kahit 11 lang yung pamasahe, malaking bagay. Dahil sa tumal ng pasahero, apektado ang kita niya. Higit kalahati ang nabawas sa dating arawan niyang 700 pesos. Nauwi ko mga 200, 300. Kaya pag walang pasok doon, malaking bagay din po yung mga estudyante. Ganito rin ang hinaing ng isa pang tsuper na si August. Nakatatlong ikot na raw siya, pero puro barya pa lang daw ang nakukuha niya. Nasa 60% yung estudyante. Kaysa sa ordinary yung mga nagtatrabaho lang. Yun lang, kaya medyo matumal talaga. Tinatsagaan lang namin. Ang tricycle driver namang si Robert, halos hindi raw humihinto ang sasakyan sa dami ng hinahatid. Pero dahil suspended, nagtsaga na lang siyang pumila rito sa terminal. Wala kang kita talaga, sir. Walang pasahero po eh. Karamihan talaga po, sir. Mga estudyante talaga, sir. Pangamba nila, lalo silang malulugmok kapag pumasok pa ang 2 bagyo sa bansa.
Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, 3 tropical cyclones pa ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 2 linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa Maynila naman, sugatan ng isang senior citizen matapos pagsasaksakin. Ang ugat ng lahat ng yan, selos. Nasa Frontline ang balitang yan si Dave Abuel. Bandang 3:00 ng madaling araw kahapon nang masapul sa CCTV na naglalakad sa Luwalhati at Masikap Street sa Tondo, Maynila ang lalaking yan na si alias Cabo. Makalipas ang ilang minuto, kitang tumakbo na palayo si Cabo. Isang babae naman ang lumabas sa kanto at nagtawag ng tricycle. Hindi nakunan ng video pero sinaksak pala ni Cabo ang isang senior citizen at dating pulis na si alias Banong. Dinala agad sa ospital si Banong sakay ng tricycle. Ayon sa barangay, hindi nila residente ang sospek at posibleng dumayo lang ito para gawin ang pananaksak. Mula dito sa Matiisin Street nakarating hanggang Santo Niño yung sospek kung saan naman siya naaresto ng rumorondang pulis. Positibong itinuro ng biktima ang sospek na nanaksak sa kanya. 3 saksak sa katawan ang inabot ni Banong. Hindi siya gaanong napuruhan dahil nasalag ng kaliwang kamay niya ang kutsilyo. Sumugod ka agad sa akin eh. Masangga ako eh. Dito sa likod may tama ako sa dito. Selos ang nakikitang dahilan ni alias Banong kung bakit siya sinaksak ni Cabo. Tingin niya raw ay may gusto sa kanya ang nobya ng sospek. Kasi yung babae, sa akin may gusto eh. Nagselos nga siguro ano siya sa babae, obsessed siya eh. Obsessed dahil yung babae minsan, i-abort na sa barangay yung lalaki na parang sinusundan. Pero giit ni Banong, wala raw silang relasyon ng girlfriend ni Cabo at anak ang turing niya rito. Pero hindi ganyan ang tingin ng sospek. Sa mga chat nila, conversation, may chat pa nga po ako nakakabasa eh. Parang daig pa magsyota. Aminado siyang nagselos siya, pero wala naman daw siyang planong tuluyan si alias Banong. Hindi ko na rin makontrol yung sarili ko, dala na ako ng galit ko eh, mali. Minahali ko lang naman yung tao eh. Hindi naman po talaga kami nag-iwalay, nag-away lang kami. Nasa kustodiyan na ngayon ng Moriones Police Station si alias Cabo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa pool sa video ang pang-hostage ng isang lalaki sa kanyang kinakasama sa Davao City kahapon. Armado ng baril ang lalaki habang bihag ang kanyang kinakasama. Hindi makalapit kahit ang ilang rumespondeng pulis dahil baka tuluyan ito ang babae. Hindi nakunan ng video pero tumakas ang sospek, dala ang kanyang hostage sakay ng motorsiklo. Hinabol naman siya ng mga pulis hanggang sa corner sa isang gasolinahan. Nakipagnegosasyon ng mga pulis pero nagtangkaro man laban ng sospek kaya binaril nila ito. Dead on arrival sa ospital ang sospek. Ligtas naman ang hostage pero nagkagalo siya sa katawan. Inaalam pa ang dahilan ng pang-hostage. Pero ayon sa mga pulis, dati nang isinumbong ang sospek dahil sa pambubugbog umano sa kanyang kinakasama. Susunod, Dreamline Cool Smashers kampiyon ulit sa PVL matapos talunin ang Akari Chargers. Ito naman ang pasabog, relasyon ni Taylor Swift at Travis Kelce. PR stunt lang daw. At kalangitan sa Luzon, lumiwanag dahil sa isang asteroid. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. How sweet para sa Filipino bunnies ang pagbabalik ng K-pop girl group na New Jeans sa Manila. Dumating na sa Pilipinas kagabi ang grupo para sa isang concert mamayang gabi. Parte kasi sila ng line-up ng Coke Studio The Ultimate Fandom Concert na gaganapin sa MOA Arena. No time to lose naman ang Filipino fans sa pag-aabang sa New Jeans sa NAIA. Mainit nilang sinalubong ang grupo, bit-bit ang kanilang mga tarpaulin at light stick. The Alchemy is a hoax? Well, lumabas daw kasi na PR stunt lang daw ang relasyon ni Taylor Swift at Travis Kelce base sa umano'y nag-leak na kontrata ng dalawa. Nakalatag daw
Rito ang media plan para kay Travis pagtapos ng umano'y nagbabadyang hiwalayan nila ni Taylor. Nakasulat din daw rito na scheduled for breakup na ngayong buwan ang Tavis. Palalabasin daw na napagkasunduan lang nilang mag-break. Pero ayon sa PR company na Full Scope, hindi totoo ang lahat na sinabi sa dokumento. Hindi rin daw sila ang gumawa at naglabas nito. Ang kampo naman ni Kelsey gagawa ng legal na hakbang laban sa nagpakalat na umano'y peking dokumento. Hoax daw yun? Hoax talaga. Ito hindi to hoax. Ito yun, hindi hoax. Sige. At alam naman natin, tuloy-tuloy yung pag-ulan kahit ngayong umaga. Pero sa gitna ng masamang panahon, nabiyayahan ang ilan nating mga kababayan ng pambihirang tanawin. Nakuha na ng ilang netizen ang kakaibang liwanag sa kalangitan. Hindi po yan dahil sa kidlat kundi dahil sa isang asteroid. Na-timingan ng isang netizen sa Ilagan City sa Isabela ang pagkahulog ng asteroid pasado hating gabi kanina. Lumiwanag ang kalangitan at nag-iba-iba ang kulay bago tuluyang dumilim ulit. Natanaw rin sa Tugigaraw ang asteroid na mistulang sumabog pa habang nasa langit. Nauna nang sinabi ng European Space Agency na mayroong asteroid na tatama sa atmosphere ng Earth. Nasa 1 metro lang daw ang laki nito at hindi naman mapanganib. Masusunog at matutunaw raw ito kasi ito sa kalangitan ng Luzon. Ito lang daw ang ika-9 na asteroid na naispatan bago tumama sa Earth. Ang galing naman nung nakakuha ng video na Sa timingan. kanina, mga nasa 12:30 ng madaling araw. Tulog na tayong tatlo. Tulog na, oo. Pero sa anime ko lang napapanood yung ganyan. Yung mga gano'n, no? Sa pelikula, Sa pelikula no? lang. Pelikula, tapos mukhang totoo. Di ba makaget over kay Taylor Swift at Travis Kelce? Hindi nga daw totoo. Huwag Okay. affected. Okay. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.